Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous stable sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Only fun, good vibes all around. Hinaguan Farm, best spot to be found. Laughter and moments, wag palampasin. Dito ang saya, dito natin gawin. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. You're always welcome. I love Hinaguan Farm. Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous stable sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Only fun, good vibes all around. Hinaguan Farm, best spot to be found. Laughter and moments, wag palampasin. Dito ang saya, dito natin gawin. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. You're always welcome. I love Hinaguan Farm. Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous stable sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm.
Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous stables sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Oh. Hi guys! Kain tayo ngayon ng dinuguan. Wow. Inay ko basta topic-topic eh, magkaunod sa tinda kay ko. Tapos kayo alamon. Sili. Oh. Nagparsa kami ni J-Ford kasi maraming sili kami. With toyo and scrambled egg. Anong tanong nyo guys? Tanong. Topic-topic. Maganda talaga mag-podcast gito. Kaya at least may mga sharing of opinions. Ang gambit nyo? Gusto na Britney? Salit ka resulta mo. Wala pala tayong topic ngayon. Ang topic natin ngayon, paano kumain ng dinuguan? Ano na lang, Okay ba nga ko Ang bugas. About sa pimples, guys, di ko talaga maano yan. Kasi agad ako hindi ko magawa ng paraan sa akin. natural dito. About daw sa utang, ginoo ko. Ay na, utang ka. Ano utang? Ay sa utang, kaya daw ako utang. Abot na lang sa taong, parang manhid na Ha? Ay, niloloko na nga, nagpapaloko pa. Ah, Ganyan lang. harap ka salamin. Lari ka naman. About sa mga galastuson, kayo sa labi asawa nato na andan is ng lalaki lagi dapat magkuhan. Kasi ano kung magminyo ka, dapat gastos ng lalaki good. Kaya mga kwento na, ito naman karon ang opinion ni mo nga. Dapat ra ba nga give and take na sila, anak, ha? Bulit pa. Example sa una kay ang kasal. Dapat lalaki gumastos Dami lahat. kang gastos lang lahat. Bisag ka kanang sa panimali karon sa pagtuyo, sa relasyon, sa kuan. Usually kung sa relasyon, dapat ang lalaki gyud kay lalaki ang magpa-dinner, lalaki ang mag-bite sa date, ana. Ano ba nato nandan? Ano sa imong opinion ana? Kailan mo ito na kubing? Diyan nato masunod karon ang give and take. When it comes to relationship, kaysa karon, Di naman uso ba ang pag. oo. Kaya di natin pwede underestimate ang babae na dapat na sa higa. Hindi, kasi dati kasi uso kasi yung prinsipyo na may pride yung lalaki. Kapag lalaki ang pag nag-asawa o kahit sa dating stage pa, lalaki dapat gumagas. Hindi dapat ganon. Sabagay ngayon kasi new generation na tayo. Wala nang ganyan-ganyan kasi patotoo lang, bakla naman talagang gumagastos sa lahat. Parang hirap justify ng ganyan kasi ito lang, pride lang naman talaga ang umiiral, di ba? Na dapat ang babae, dapat nasa bahay lang, ang lalaki dapat ang trabaho to provide. Dili, hindi talaga. Kaya naman sa babae. Pero dati pa naman, pwede naman kasi yun eh. Hindi lang nila alam. Mas malaki pa nga ang pakinabang ng babae sa lalaki pagdating sa household, pag-aalaga ng mga bata. Ang lalaki, magtatrabaho lang naman yan. Bawa, sabihin natin construction worker, magtatrabaho lang siya the whole day na 8 hours. Pag uwiin niyan, hindi niya alam na nagkasakit ba yung anak, paano pinakain yung bata, kung ano yung mga hinaing yung mga bata. Trabaho pa sa paglalaba, sa paghugas ng ganito, pag-budget ng mga siniseldo. Ang lalaki magbibigay lang yan ng pera, tapos pagkagabi, titirahin lang yung babae. Parang hirap. Depende talaga kung sinong meron yung magpaprovide. Paano ba? Pero as to dating yun, ana. Hindi rin eh. Ang lalaki ra gyud Ang lalaki gagastos. Paano na lang kung kagan langit at lupa at babae mayaman tapos ang lalaki wala, di ba? So, doon natin makikita yung effort ng lalaki na dapat gumastos. Pero, hindi. Kung magjowa kayo, ay kung dating siguro, or kung i-date mo yung babae, natural gagastos ka sa babae kasi i-date mo siya nangliligaw kayo, papa-impress ka eh. Pero pag jowa na kayo,
Wala na dapat kung sino yung lalaki. Hindi. Kung sino yung meron ngayon, kung gusto niyo mag-date, pareho kayo nagkasundo na mag-date kayo, dapat kung sino yung meron, yun yung mag-ano. Para walang sumbatan. Kaya na may mga babae, at the end of the day, huwag yung sumbatan yung lalaki na ikaw ng ano. Hindi naman porket ikaw ang gumastos sa sugar mommy ka na. Mabi ang kwan gano'n. Huwag yan gawin yung mindset na kung sino yung gagastos yun yung sugar mommy. Hindi. Kung magjowa kayo, wala dapat yung sugar mommy, sugar daddy. Unless hindi kayo magjowa, sponsor lang. Yung kung anniversary lagi ang babae rin tagan sa bulag kwan ang kwan dapat silang tadua ba? Kung sa kwan tagan kung sa flowers food. Hindi ka mag-gift. Ano gift? Kuan mo Or sa Valentine's Day. kami mga Babae ang babae ilay ako yata nga di. Di, layo man kang babae, ya man ka. Or sa Valentine's Day, mura na ng celebration sa babae. Sorry. Suriki Suriki. na giving sa babies. Dala man malipay ang laki. Bibigyan ng lalaki ang babae ng bulaklak. Tapos pagkagabi, yung bulaklak ng babae kakainin ng lalaki. Harap yan. Yung halang eh. Tapos, kaya pareho lang din yan sa bakla, na pag ang bakla gumagastos sa lalaki, normal lang yung gumagastos sa lalaki. Kasi may mga babae din gumagastos sa lalaki. Ang mga lalaki din normal na gumagastos sa babae. So wala talaga dapat, hindi dapat ano yung gawing big deal ang gagastos kung sino yung gagastos. Kita ka relate mo? Gastos sa. Di ka Me too. No. Kagaya niyan, ang mga lalaki hindi gagastos sa bakla. Kasi yun na talaga nasa utak nila, pag namakla ka, bakla ang gagastos. Pero pag mahal mo yung bakla, hindi mo dapat pinapagastos. Para ako. Ka-relate. Pero sa amin mga bakla kasi nagpapa-impress din kami sa mga lalaki. Di ba? Sa ako man good, mga tano ko siya ko. Kung nga ba Gcash? Gusto. Paano ko na ba Gcash? Dili niya akong ngalan. Uy, di ko nga na. Pag ang babae lalaki, magjowa na, mag-asawa na, wala na dapat tayo nun sa sino ang gagastos. Kung sino ang may kakayanan, yun dapat. Kayo mga babae, intindihin nyo rin yung asawa nyo kung walang makitang trabaho o walang income. Bigyan nyo sila ng obligasyon na alam nyo hindi nyo ikakasumbat-sumbat. Correct. Masakit kasi sa side ng lalaki na susumbatan. Kaya ito na yung pinakaano, na kayo mga lalaki, wag kayo mag-aasawa, wag nyo pasukin yung pag-aasawa kung alam nyo hindi nyo pa kaya kasi masakit yung pagsasalitaan, mamatahin ka ng head to foot ka ng manugang mo, yung nanay, yung magulang ng babae na yan ang minyuan ni mo niya. Kasi ipakaon ni mo anak, putin lang, anak bitaw. So, masakit sa side ng lalaki. Pero kung effort naman ipapakita mo, why not? Wala naman problema kasi hindi naman, di ba, hindi naman natin alam na hanggang saan tayo. So, ang makita lang, ang kailangan naman talaga is determinasyon na ipakita mo sa kanila na willing kang buhayan yung babae. Kaya mo din. May kaibigan akong ganyan eh. Na minamatay ng magulang ng naniwalay sila. Kasi nilolockdown siya ng parents. Umuulan na. Pero paano ba magagawa ng solusyon ng kagaya ngayon, ang daming abroad na babae. Kasi sila nagpo-provide sa pamilya. Pero aminin nito sa hindi, ang babae talaga madali maka-abroad, no? Basta domestic helper, no? Ay, di maani una. At pala sinundan natin yung topic kahapon na about sa pagluloko. Alin mas masakit pag nagloko ang laki o pag nagloko ang babae? Okay. Ako naman tayo nakuhon. Kita lagi ang kuhan. Bakit mailan? Yan yung topic natin bukas. Ngayon na lang. Pag ang lalaki nagloko o pag ang lalaki ng babae, wala lang yun. Uwag na kanang kuan lang siya.
last lang siya. Kanang tawag lang ng kauwagan or ano. Paglalan. Pero pag ang babae naglandi na o nagloko na, ibig sabihin may feelings na yun. Kaya mas masakit sa lalaki. So, sada ila prayer meeting. Minsan, dinuguan namin sitaw. Mas maanghang.